The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, pasensya na po at na-late na naman tayo ng pasok. 9:01. Kamusta, Pastor? Well, mag-i-start na yung meeting natin. So let's go with the letter sender. Let's do this. Hindi na natin patatagalin ito. Meron tayong liham dito galing kay Ana. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ang aming tiyuhin ay dating malapit sa aming pamilya. Siya po ang kapatid ng aking single mother. Pero nang mamatay ang aking ina noong 2019, ang death claim mula sa kanyang insurance ay inaasahan ko sanang makapagtatawid sa akin sa kolehiyo. Subalit ang perang yon ay inutang ng aking tiyuhin at gagamitin daw pang negosyo. Ibabalik daw niya pagtungtong ko ng kolehiyo. Taong 2021 nang makapagtapos akong graduate ng senior high, sinusubukan ko ng hingi ng pera para sana makapag-enroll na ako. Pero ikinalulungkot daw niya na wala pa siyang maibabalik dahil nalugi ang tindahan na kanyang pinuhunan. Pastor, mag-aapat na taon na ang nakararaan. Hanggang ngayon, wala pa ring bumabalik na pera sa akin. Alam mo ba, Pastor, dahil sa pag-iinteres ng tiyuhin ko sa perang hindi naman para sa kanya, nahinto po ako sa pag-aaral. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang fast food chain para makaipon ng pang-enroll. Natigil ang pangarap kong maging engineer. Subalit ang buhay ng tiyuhin ko ay tuloy lamang at parang wala siyang naagrabyadong tao. Pangarap ko ang nasagasaan niya. Pero kung makipag-usap siya sa akin tuwing may family reunion, kala mo ay wala siyang mali na nagawa sa akin. Malalim ang sugat ko dahil ang pera na inihanda ng ina ko para sa akin ay pinakinabangan ng iba. Gusto kong makalaya sa sakit. Nahihirapan po akong ilapit ito sa ibang tao dahil ayokong mapag-usapan ng kapamilya ko sa masamang paraan. Pero aaminin ko, pagod na akong dalhin ang bigat ng galit na ito. Habang buhay ko na yatang dadalhin ang poot sa dibdib ko. Anong say mo, Brad? Yan nga ang liham nitong si Ana, Pastor, na may matinding daladalang galit dito sa kanyang tiyuhin. Ano? Anong say mo, Brad? Ano bang nasusulat tungkol dito? Matinding siya yung ating letter sender. Pero bago yan, para malumanay muna, happy 75th birthday muna kay Mami Cleo Alfonso, galing sa anak niyong si Arbs. Ayan, kasi taga-subaybay ito natin, 75 years old. Well, Ana, una sa lahat, believe din naman ako sa iyo. Yung damdamin mo, binukas mo sa aming lahat. At I'm sure, hindi madali ito, okay? Lalo na, ang sugat ay galing sa kabag-anak. So, sana makatulong tong konting advice na bibigay ko sa iyo. Well, una, your pain is valid, Ana. Huwag mo isang tabian. Huwag mo tuloy ikahiya. Ang ginawa ng tiyuhin mo, hindi lang pagkukulang. Ito'y pagkasira din ng tiwala na binigay mo sa kanya bilang nakakatandang kamag-anak. Ang epekto nito sa iyo ay hindi lang naman pera-pera lang, kundi pangarap at pag-asa. And of course, yung tiwala nga na nawala. And God sees your tears, Ana. Sabi nga niya, the Lord is close to the brokenhearted. Pangalawa, Ana, ang galit na dinadala mo, hindi naman kasalanan. Pero hindi rin to beneficial sa iyo kung tatagal to. Normal lang yung magalit, kahit nga si Jesus got angry, no? Kaya lang sabi niya, in your anger, do not sin. Pero ito kasi, Ana, malapit sa iyo, kaya medyo mabigat. So, kaya itong galit, okay lang, there's a season for that. Pero sana wag mong dalhin to habang buhay. Kasi ang galit, yung anger is like carrying a burning coal. Alam mo yun, may dala kang uling na nagbabaga. So habang daladala mo to, ikaw yung unti-unting nasusunog. Pangatlo, Ana, yung forgiveness actually is a gift. Regalo yung pagpapatawad. Hindi lang sa taong papatawarin mo, more so sa'yo. It's setting yourself free. So hindi natin sinasabing parang magka-amnesia ka, kalimutan mo na. Forgiveness is a choice. More than emotion, it's actually a decision. Okay? So it's a gift na pwede mo ibigay sa sarili mo, Ana. Kahit hindi mo nakikita nagsisisi yung taong naka-offend sa'yo, but it's more of for you. Okay? Again, forgiveness is immediate. Sana maibigay mo. Yung trust naman should be earned. Hindi na maibig sabihin pinatawad mo yung tito mo,
pagkakatiwalaan mo ulit, pautangin mo and all. So it's choosing to release yung galit, yung anger mo sa tito mo. And lastly, hindi ka na stuck, Ana. Okay, may verse ako sa iyo na gusto kong tandaan mo ko. Sa Salmo 37:24, matisod man siya'y hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. So Ana, hindi ka na stuck. You're simply in detour. Na-delay yung pangarap mo pero hindi ito ang katapusan. Nakaka-inspire na kahit masakit yung pinagdaanan mo, nagkatrabaho ka ngayon para bumangon muli. And that's resilience. That's faith in motion. Kaya Ana, mahirap man, huwag kang mag-grieve sa nawala sa iyong oras, panahon. Huwag mo i-chismis, huwag mo i-dishonor yung tito mo. Maaari mo siyang kausapin ng personal at private at sabihin mo yung hinanakit mo para mailiwanagan din siya sa iyong pinagdaanan. Pero Ana, hindi pa huli ang lahat, hindi pa tapos ang lahat. Marami kong nakilala na hindi naman graduate. Ako nga, kailan lang nakagraduate, ano? So, hindi dahilan para sumuko yung hindi ka naging inhinyero. May magandang plano sa si Lord. So, Salmo 37:24, matisod man siya'y hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Yan, Ana, ang prayer ko sa iyo. Tayo manalangin. Lord, dalangin namin si Ana na may matinding pinagdadaanan ngayon, yung maaring galit, hinanakit, unforgiveness. Lord, for her own sake, Lord, nawa makapagpatawad siya at ma-release ang kanyang damdamin sa kulungang ito na gawa ng hindi pagpapatawad. Lord, bigyan mo siya ng panibagong pag-asa na makususumpungan lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, salamat po muli sa pakikinig po namin sa magandang balitang itong hatid ni Brad Jeff. Lord, salamat po sa aral na ito. Salamat, Lord, sa pagkakataon po na mapakinggan namin kung paano po namin dapat po kinakalinga, paano po namin hinahawakan, paano po namin dinadama itong mga galit na ito. We pray, Lord, sa inyo pong gabay today sa gagawing pagmimisyon ni Brad Jeff Eliscopides. In Jesus' name we pray. Amen. Brad, huwag kang magalit sa amin na sorry. At alam kong ikay nandidiyan. Kanina ka pa may meeting, pero alam ko naman na ikay nakakaunawa pa rin sa amin bagamat huwag kang magagalit. Pag Tuesday lang, Brad, 9 o'clock ang ating meeting. Okay. Malakas ang signal dito sa parking lot kaya dito ako pumipwesto. Sa baba lang yung office. Okay, sorry. So siguro naman habang hinihintay ka, baka nag-order ka ng breakfast para sa ka-meeting mo, kaya okay lang sila. Okay na okay, Brad, Ted. Sige, salamat Brad na marami. Thank you. Yes, salamat din sa pakikinig. Maripas Tuason, Trina at Junjun Galang. Ito pong yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.